Kaugnay naman ang unang pagharap ni Apollo Quiboloy sa pagdinig ng Senado tungkol sa pang-aabuso umano sa Kingdom of Jesus Christ. Mapapanayam natin si Senadora Risa Ontiveros. Senador, good morning po. Good morning, Igan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, kahit sa gitna nitong terribleng bagyo. Tinawag po ni Quiboloy na trial by publicity ang naging Senate hearing. Ay, nako. Matapos yung napakaraming drama niya, no, sa wakas na, ipaharap din siya sa Senado. Dahil sa pag-umpisa natin ng investigasyon, yung appointed son of God, arrested son of God na. Pero panay, gamit na gamit rin yung linyang I invoke my right to remain silent. Akala ko ba gusto nilang linawin yung mga akusasyon sa kanila? Tila ayaw din naman pala. Lahat ng tropa ni Quiboloy ginamit niyang I invoke my right. Hindi nila ginamit ang chance mag-defense ng mga sarili nila. Pero Igan, talagang nagpupugay ako at nagpapasalamat talaga sa mga victim survivors. No? Sina Ate Gingging, isa sa mga unang pastoral na ginahasa at inabuso ni Quiboloy. Imagine, pagkatapos ng mga dekada ng pananahimik, takot, buong tapang niyang sinalaysay yung mga mapapait niyang karanasan sa kamay ni Quiboloy. At wala na silang takip sa mukha, Senadora. Wala na, Igan. Si Julia na dati may alias sa video at naka-blur yung mukha niya. Si Edward na video din noon at may mask at hood, dating miyembro ng 2nd Metro Davao Signal Battalion ni Quiboloy. Si Joar na dumalo noon pero naka-mask din at may alias, na biktima ng torture. Si Dindo na mula sa Canada na nagpatotoo sa mga money laundering schemes ni Quiboloy at ng KOJC. Lahat sila kinonfront ang isang makapangyarihang tao at hindi yun madaling gawin, ha? At sinabi na nila ang kanilang buong totoong pangalan at ipinakita talaga yung kanilang mga mukha. Ano pong papel nung 5 kapwa-akusado ni Quiboloy sa sistema ng pang-aabuso dito sa KOJC? Nako, Igan, lumabas dun sa link analysis na slide na ipinakita ni na General Torre ng PNP. Halos lahat po sila ay nandoon at matingkad ang papel, no? Ayon sa link analysis na yon, matingkad ang papel ng 2 Canada. Si Crescente Canada na ayon sa link analysis ni na General Torre, siya daw yung nagko-confirm ng mga instructions sa network ni Quiboloy, pati di umano tungkol sa mga, yung alam ni Edward, no, yung mga sakitan at patayan na iniutos ni Quiboloy. At pati si Ingrid Canada, nasa kanya daw unang lumalabas yung pinakamaraming mga instruction. Bagamat dotted line daw ang kanya, ibig sabihin, kailangan i-confirm pa nung Crescente Canada na dun sa diagram, solid line yan. Opo. So, yun. Senador, may plano kayong mag-site visit sa KOJC compound? Hindi na, Igan. Hindi na? Yung hearing, yung resumption of hearing namin kahapon, yan na lang yung huli. Dahil sa loob ng 7 buwan, yung pagpapakita na lang ni Quiboloy ang hinintay namin. So, huli na pala yan? Hearing kahapon. Yes, Igan. Huli na po yan at amin ang in-adjourn. Kompleto na kumbaga yung cast of characters kahapon. Si Quiboloy mismo, yung co-accused niya, yung ilan sa mga dating victim survivors namin at ilang mga bago din, lalo na sina Ate Gingging, pati si Elias Marie, no, na bagong victim survivor na na-identify ng PNP at siya ay nakapag-testigo in person din kahapon, bagamat may alias pa at may takipang muka. Nandun din yung buong hanay ng mga government agencies at departments natin na nag-investiga din dito, nag-testigo sa amin tungkol dito. Kaya nga, ways forward na po yung pag-adjourn namin ng pagdinig kahapon. Ano yung pagkukulang at paano tayo mag-move forward. Senator Ontiveros, yung mga humarap ba kahapon may balak magsampa na rin ng kaso sa korte laban kay Quiboloy? Oo, tulad ni Elias Amanda, talagang pending ang case niya on appeal sa Department of Justice. At yung ilan sa kanila ay may kaso na rin, nagtetestigo sa mga kaso kahit pa
sa Amerika, kung saan may 4 na kasong tumatakbo doon. At napag-usapan din kahapon, Igan, yung posibilidad ng, ang tawag nito, yung extradition request mula sa US government sa ating namang gobyerno dito sa Pilipinas. So, yung iba pong mga victim survivors natin kahapon na maaring hindi pa naghain ng kaso, inengganyo din po sila na maghain. At yung ilan sa kanila ay may kasamang mga abogado talaga. Opo. At habang nasasalaysay itong mga nag-aakusa, anong naobserbahan niyo po kay Buloy? Yung expression din niya, tinitignan namin siya, it's either nakatitig siyang diretso dun sa nagsasalita, pero parang sandali lang eh. Most of the time, nakababa lang yung pagtingin niya. At yung mukha niya di mo alam kung expressionless or medyo naka-smirk yung bibig. At nung magpa-interview siya sa inyo sa media nung palabas na sa session hall, at yung demeanor niya, nung tuwing tinanong ko sila, isa't isa, at meron ba kayong gustong sabihin, pagkakataon niya na, lahat naman I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Opo. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Ingat po. Maraming salamat din po. Ingat po, ingat ang lahat.